Amen po. Yan, nabanggit ko po kanina na kahapon po, yan pinag-aralan natin yung number 1 sa 11 things that Satan can't do. Number 1, he can do anything he wants. Amen po, hindi pwedeng gawin ni Satanas ang lahat ng naisin niya. Hindi, kailangan may approval or meron pa rin pahintulot ng Diyos, limitado pa rin siya. Amen po. At ang number 2 ay yung Satan, like other fallen angels, can't repent. Hindi na sila pwedeng magsisi, wala na silang pagkakataon. Bakit? Kasi naranasan na niya ang langit, ang kabutihan, ang kagandahan ng Diyos. Kaya wala nang tsansa para sa kanila pa ang kapatawaran. Wala nang tsansa sa kanila ang minsan pa ay makabalik sila sa langit sa piling ng Diyos. Amen po. At ulitin ko po, ang sabi ko po kanina, dapat nating tandaan na si Satanas at ang other fallen angels ay isang created being din kung kahit sila ay limitado. Maaring si Satanas ay mighty, but he is not almighty. Hindi siya ganon makapangyarihan. Amen. Dito po, pagpatuloy po natin sa number 3, sa 11 mga bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Amen. Lalo sa ating mga Kristiyano. Number 3 ay Satan doesn't understand the Bible. Yan, hindi naiintindihan ni Satanas ang Biblia o salita ng Diyos. So, maaaring magkaroon po tayo ng tanong na, kung hindi naiintindihan ni Satanas o ng mga demonyo ang Biblia, bakit siya nag-quote ng mga verses nung tinutukso niya ang Panginoong Jesus doon sa ilang? Amen? Pero dito, maintindihan po natin. Yan, basahin po natin dito po sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. Yan, makipagbukasan po kayo sa akin. Yan, ang sabi po dito, ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinapangaral ko sa inyo. Verse 10, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. At verse 11, upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Amen? Ito po yung time na sumulat po si Apostol Pablo sa simbahan ng Corinto. Amen po. Dapat po kasi ay bibisita siya minsan pa ulit dito sa mga taga-Corinto, pero napagpasyahan po ni Apostol Pablo na hindi na muna siya dadalaw. Bakit? Kasi nung time po na to ay nagkaroon ng problema ang simbahan at si Apostol Pablo. May mga mananampalataya doon sa simbahan ng Corinto na tumutulig sa pagiging apostol po ni Pablo o doon sa God-given authority na meron siya. Amen? Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo dito, kung babasahin natin, simula chapter 1 hanggang dito sa chapter 2. Amen? Ang sabi niya doon, napagpasyahan niya ang hindi mo na tumuloy sa pagdalaw sa simbahan ng Corinto para hindi ito magdulot ng lungkot sa kanya at sa iglesia. Dito po sa chapter 2, verse 3, sabi po niya, kaya't sumulat muna ako sa inyo noon upang sa pagpunta ko riyan, hindi ako mabigyan ng lungkot ng mga taong dapat sana ay magpasaya sa akin, sapagkat natitiyak kong ang aking kagalakan ay kagalakan din ninyong lahat. Amen? Yan, ulitin ko po, nung time na to ay merong problema, may mga tumutulig sa kay Apostol Pablo at dahilan doon na merong mga believer na kampi kay Apostol Pablo ang nagalit doon sa kapwa niya believer na nagsasalita ng masama laban kay Apostol Pablo. Amen? Pero sa kabila ng lahat ng ito, dito po sa verse, pagdating ng verse 9 ng chapter 2 ng 2 Corinthians, in-advise ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga mananampalataya sa Corinto ay magpatawad. Amen? Sabi niya, dapat ninyo siyang patawarin, sabi sa verse 6, sapat na ang parusang iginawad sa kanya na nakararami sa inyo. Verse 7, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Verse 8, kaya't nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Amen? Ang advice ni Apostol Pablo, patawarin na ninyong nagkasala.
At kung meron man akong dapat patawarin, ang sabi ni Apostol Pablo, pinapatawad ko na rin sila sa harapan ng Panginoong Jesus. Dahil sa ito ay alang-alang din sa inyo upang magkaayos ang simbahan, maayos ang simbahan. Bakit? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 11, dahilan sa alam natin, amen, upang hindi tayo malamang ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa ating ang kanyang mga pamamaraan. Ang sabi po sa English version, ito ay schemes, amen, o ito ay mga devices ni Satanas, ito ay pamamaraan ni Satanas upang ang simbahan ay hatiin, magkaroon ng dibisyon, kukusya ng away, at ang tanging paraan para hindi mahulog dun sa patibong o dun sa bitag ni Satanas ay magkaroon ng pagpapatawad at pagmamahala ng bawat isa. Amen? Ang sabi ng number 3 na hindi kayang gawin ni Satanas ay he cannot understand the Bible. Amen po, maaring may alam o alam ni Satanas ang salita ng Diyos, pero hindi niya ito naiintindihan. Hindi naiintindihan ni Satanas nung sinabi ng Diyos na magpatawad. At hindi naiintindihan ni Satanas nung sinabi ng Diyos na pinatawad niya na tayo. Amen, bakit? Kasi kahit kailan, hindi niya mararanasan ang pagpapatawad. At hindi rin siya marunong magpatawad. Kaya hindi niya naiintindihan ang Biblia. Hindi niya naiintindihan ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, maaring kayang i-quote ni Satanas ang mga verses, kaya niyang mag-recite ng mga verses. Alam niya ang mga salita ng Diyos, pero hindi niya naiintindihan. Magkaiba yung alam natin sa naiintindihan natin. Amen? Kasi maaring alam natin ang isang bagay, pero hindi natin naunawaan. At ganito ang kaso ni Satanas. Alam niya ang salita ng Diyos, pero hindi niya naiintindihan. Alam niya na dapat magpatawad, pero hindi niya kayang magpatawad. Amen po. Alam niya na dapat magmahal. Alam niya na ang Diyos ay pag-ibig. Alam niya na ang Diyos ay mabuti. Pero hindi niya to alam dahil sa hindi niya nararanasan at hindi niya mararanasan. Kahit kailan hindi na mararanasan ni Satanas ang kapatawaran, pero tayo, nararanasan at mararanasan natin. Amen? Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo sa simbahan ng Corinto, patawarin niyo na siya, magpatawaran na tayo. Kung ano man ang naging problema natin sa isa't isa, magpatawad na tayo at ipadama natin sa mga kapatid natin na nagkamali, na mahal pa rin natin sila. Ba't? Kasi upang hindi tayo magbihag o mahulog doon sa bitag ni Satanas, hindi tayo maging katulad niya na hindi marunong magpatawad. Amen po. Yan. Ulitin ko po, ang sabi dito, Satan doesn't understand the Bible. Amen. He does not understand when the Lord says, forgive. Amen po. Kaya nga, kung mapapansin din po natin dito sa ibang part ng scriptures, amen, mapapansin natin maraming mga parable, maraming mga talinhaga, at inalaw ito ng Diyos upang hindi maunawaan o hindi maintindihan ni Satanas ang pinakakalooban ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Mateo chapter 13, verse 10 to 11, yan, basahin po natin. Yan, nasabi dito sa Mateo chapter 13, verse 10 to 11. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumamit ng mga talinhaga sa kanila? Verse 11, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sabihin, yung mga pinahintulutan lang ng Diyos na maintindihan fully ang kanyang salita at ang kanyang kalooban na makakaunawa sa kanyang salita. At may mga tao, including si Satanas, na hindi pinahintulutan ng Diyos na maintindihan ang Biblia. Amen po. Kaya nga, number 3 na hindi kayang gawin ni Satanas, hindi niya naiintindihan ang Biblia. Hindi niya nauunawaan ang salita ng Diyos. Amen po. At dito po sa number 4, Satan can be in more than one place at the same time. Amen. Hindi kaya ni Satanas na maging present sa iba't ibang lugar sa isang oras at panahon. Nakalagay po yan dito sa Job chapter 1 verse 7.
Yan ang sabi po dito, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ang sabi niya, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ito yung time na si Satanas ay pupunta doon sa korte ng Diyos. Alam ko po, familiar na po tayo dito sa kwento ni Job. At sinasabi niya, inihaharap niya sa Diyos, kinokondem niya si Job sa harapan ng Diyos. Ang sabi niya, magagawa ka pa rin bang kayang sambahin ni Job kung hindi mo na siya binibigyan ng mabubuting bagay? Pero bago pa to, tinatanong siya ng Diyos, tinatanong ng Diyos si Satanas, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Ang sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa daigdig. Amen? Sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot niya. Ibig sabihin na nagpapabalik-balik, ibig sabihin, pupunta siya sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, hindi niya kayang puntahan ang iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Bakit kasi si Satanas po ay hindi katulad ng ating Diyos na omnipresent. Pag sinabi pong omnipresent, it is present everywhere at the same time. Po. At dito, makikita natin na hindi ito kayang gawin ni Satanas. Example na lang po ay nung time na tinutukso ni Satanas ang Panginoong Jesus. Balik po tayo doon. Nung time na hindi niya na-deceive ang Panginoong Jesus, hindi niya natukso ang Panginoong Jesus. Ang sabi doon, umalis siya. Meaning, hindi na siya present kasama ni Jesus right at that moment na umalis siya. Po. At isa po pong example ay yung kwento ng man of Gadara sa Luke chapter 8 verse 33. Nung kinailangang umalis ng mga demonyo sa lalaki, para makapasok sa mga baboy. Hindi naging present si Satanas dun sa man of Gadara at the same time dun sa mga baboy. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang umalis dun sa lalaki in order na makapasok sila, yung mga demonyo, dun sa baboy. Ulitin ko po, he cannot be present in every places at the same time. Hindi katulad ng Diyos natin na pwede natin siyang maranasan ng sabay-sabay sa iba't ibang pagkakataon, oras at lugar. Bakit kasi ang Diyos na nasa akin ay Diyos din na nasa sa inyo. Po, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang sabi ng salita niya. At si Satanas, hindi niya kayang gawin ang bagay na ito. Po. Ulitin ko po ang number 3 sa 11 na hindi kayang gawin ni Satanas ay he cannot understand the Bible. Number 4 number 4 po ay Satan can't be in more than one place at the same time. At ang number 5 po ay he can't make you sin. The final decision is always yours. Sabi ito, hindi ka kayang gawin ni Satanas, hindi kayang gawin ni Satanas na magkasala ka. Palaging nasa sayo ang pinaka-final decision. At mapagbukasan po kayo sa akin dito sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dito po sa NLT version, ang sabi po, when Adam sin entered the world, Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sin. Ang sabi po dito, dahilan sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok. At dahilan doon, ulitin ko po, dahilan sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok. Kung babalikan po natin sa Genesis chapter 3, nung magkasala si Eva at Adan, si Eva po ay
tinukso. Amen. Siya po yung kinausap ng ahas. Amen. Kaya naging maganda sa paningin niya at naging mukhang masarap sa kanya yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos. Pero si Adan po, fully and willfully, amen, na malinaw yung isip niya, yung ginawa niya, yung pagsuway, yung sabihin, choice niya po yun. Amen. Walang ibang magagawa sa atin, si Satanas o ang mga demonyo, kundi ang tuksuhin tayo at bulungan tayo na magkasala. Pero always choice natin kung makikinig o susunod tayo. Amen. Binigyan po tayo ng Diyos ng free will o yung kakayanang magdesisyon. Kaya desisyon natin kung magkakasala tayo o hindi. Amen. Ulitin ko po, walang magagawa sa atin si Satanas. Amen po. Kundi yung udyukan tayo. Pero choice natin kung mag-give in tayo. Pero ang sabi ng James chapter 4 verse 7, kaya nating takasan ang mga gawa ni Satanas. Kaya nating takasan ang demonyo. Sabi doon na submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Tanggihan mo, ayawan mo ang kaaway, at aalis siya sa'yo. Kung paanong tinanggihan ng Panginoong Hesus ang mga tukso, nilabanan niya ang tukso doon sa ilang. Anong nangyari? Umalis si Satanas. Amen? Ulitin ko po dito sa number 5 na pinag-aaralan natin. Satan can make us sin. The final decision is always yours. Nasa atin palagi ang huling desisyon na kung makikinig ba tayo kay Satanas o hindi. Kung pipiliin ba natin magkasala o hindi. Kasi katulad ni Adan, choice niya, willfully niya, malinaw yung isip niya nung pinili niya na suwayin ng Diyos. At dahilan doon, pumasok ang kasalanan sa buong sangkatauhan. Amen po. So ito po yung tatlong bagay na pinag-aaralan po natin ngayon sa 11 mga bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Number 3, Satan doesn't understand the scripture or the Bible. Number 4, Satan can be in more than one place at the same time. At ang number 5 po ay he can't make you sin. The final decision is always yours. Amen po. So nawa po, meron po tayong naunawaan, meron po tayong nakuha. Amen po sa hapon pong ito. So minsan po, manalangin po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat Lord sa mga salita mo sa hapong ito. Salamat sa pagpapaintindi sa amin, Panginoon, na hindi ganun ka makapangyarihan ang kaaway laban sa amin kumpara sa iyo, na aming Diyos na naninirahan sa amin, Panginoon, na Lord, na pinapaunawa mo sa amin na siya ay limitado, ngunit ikaw na Diyos na nasa sa amin at naninirahan sa amin ay walang hindi kayang gawin. Ikaw na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa patuloy mong pinapaunawa sa amin ng mga bagay na dapat naming maunawaan at malaman, Panginoon. Dahil dito, karoon kami ng kumpiyansa, Panginoon, na kaya naming labanan ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, dahilan sa kapangyarihan mong nananahan sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang iyong mga salita sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin, and God bless po.